Yes, narating na rin namin ang GRC Breeze Beach Resort ng Lian, Batangas, kung saan gaganapin ang aming first ever official Quesada Family Reunion 2024. Iba't ibang lugar ang pinanggalingan ng bawat pamilya. Merong galing ng Surigao del Sur, Bataan, Zambales, Bulacan, Cavite at Metro Manila. So I'm excited na makita ko muli ang aking mga relatives sa aking mother's side sa mahabang panahon. Mag-picture mo na para buo tong litson. Sarap. Diba ano? Oh, sige. Depende sa kumukuha eh. Para ang lungkot naman ang birthday. Ay, isa pa. Happy na. Happy na. Amen. Teka lang nga. Gusto mo yung isda? Kain ka na. Sige. Ano ba? Okay. Sama-sama
Saka na, bakit kita anong gusto mong ulam? Ano gusto mong ulam? Ay, wala kaming ganang kumain natin pa rin. Kayo yung puno nga pala eh, kaya... Ask your blessing. Blessing of God sa Isana for this first Isada reunion. Naway hindi lang ito magtatapos ngayong araw. Bukas ugat. Naway marami pang reunion na darating ugat. With your blessing of God. With your protection sa bawat isa namin. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa aming mga parents. Yes, Lord. Sa aming mga magulang, mga pinsan, mga pamangkin, at sa lahat ng nandito, O God, sa buhay ng bawat isa, na naging blessing sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Be with us tonight as we continue our worship. Yes, Lord. Lord, all this with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Jesus na buhay. Hallelujah, para energy. Kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Amen. Sapagkat ang kanyang magandahang loob ay magpakailanpaman. Papurihan ka habang buhay. Napapag-usapan natin serve again unity kasi ito po yung nakakalungkot, no? Dahil sa technology, most of us, and even the younger ones, nawawala na yung focus sa ministry. Tama? Bakit? Dahil most of the time, ang hawak nila ay cellphone. Nawawala na lang sa focus, actually kahit matatanda eh. So, lahatin na natin. Dahil sa technology, lahat tayo nahuhumaling dito sa technology. So yung serving God in unity, minsan nawawala na yun in our vocabulary. But thanks be to God, and ngayong gabi, ay nire-remind na ng Panginoon at pinabalik tayo sa original na pagkatawag sa atin ng Diyos. Kay Yahweh kami maglilingkod. Wow! Napakaganda pong paalala sa atin dito. No? Actually po itong verse na to, napakalinaw po dito yung pag binasa natin ito, marami tayong mababasa yung word na service, serve, or paglilingkod. So meaning, kapag nabasa natin sa Bible at maraming beses na binabanggit, ito ay binibigyan ng diin, ang sumulat dito. Kaya para sa kanila, napakahalaga ito. Para kay Joshua, napakahalaga ito sa kanilang generations na maglilingkod. At hindi lang paglilingkod, sabi nga, serving God in unity. So sabi nga, to serve means to fear Him. To serve means obey Him. To serve means to worship Him. It means to love Him and fix our eyes upon Him. Obeying Him because we want to and not because we have to.
Ang paglilingkod, hindi dahil gusto natin, kundi kailangan gawin natin. Kasi we are called to serve God. Amen? Amen. Next! Okay, ito ha. Out sa inyo. So, kailangan lima lang daw ang manalo. Oh. Kondisyon, 100 pesos kami Depende yan. Kung mindful ha, sa correct. Okay, sample. 50,000 yan. Lima-lima. Mas magagalit na yung nag-utos sa iyo dahil kulang siya ng Christian values. Kulang siya. Ito ngayon ay babasahin ko na. I imagine 10 chapters book on marriage, which spends 9 chapters covering the detail of wedding ceremony. Then in the final chapter, which through such things as the following: getting adjusted to one another, that is one value. Managing finances, if you're newly married. Raising children. Muli natin. No, pero yung mas maganda siguro kung talagang we are secure, our life is secure, is in the hands of our Lord Jesus Christ. So whatever happens to us, nakasmile pa rin tayo, masaya tayo, kaya pa rin tayo knowing that God is in control. So yun lang po, at marami pong salamat. Tayo po yung dadako na sa ating closing prayer at pag-pray. Dakilan Diyos na makaparal sa lahat. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa pala-aral yung salita, Panginoon, with regard to sanctification na ikaw ang isang pinagmulan, ikaw ang author o Diyos. Totoo, Panginoon,